She can't abandon the cat. Baka makaligtaan ni Red si Muse ay mamatay ang pusa sa gutom. Kanya na lang si Muse dahil pihadong hindi na rin naman siya kukontakin ng binata. He was mad at her, disgusted at her. Who wouldn't feel that way to a liar? Napakatindi niya. Bilyonaryo ang kanyang ginawang kabit, bukod pa sa katotohanan na isa iyong binata. Galit na galit siya ngayon sa kanyang sarili. Noon dahil sa labis na pangangailangan, naging bulag siya at walang pakialam sa taong madadamay. Makahanap lang siya ng pera. Ngayon natapos na ang lahat, nakikita niya kung anong ginawa niya. Pagkabukas ng elevator ay nakita niya na naghihintay ang isa sa mga tauhan ni Red. Agad iyong napatayo pero hiyang-hiya siya na halos hindi makatingin sa lalaki. "Ma'am, ihatid ko na po kayo." "Hindi na po." Anya saka nagmamadali na umalis para makalabas ng lobby. Hindi naman iyon nagpumilit kaya malaya siyang nakaalis. Napakabigat ng dibdib niya lalo na nang lingunin niya ang building na iyon. Tinanaw niya ang tuktok at nakita niya ang mga sul-ngasul na salaming dingding ng penthouse. Muli siyang napahikbit halos patakbo na lumabas ng perimeter ng apartment na iyon. Paano kaya siya mag-move on? Hindi niya alam kung saan siya magsisimula lalo na at sobrang sakit ng paghihiwalay nila ni Red. Noong una hindi niya ito inasahan na magiging ganito kasakit. Akala niya ay easy lang. Hindi pala, lalo na at hindi niya inaasahan na mamahalin niya si Red. Tapos na. Umugot siya ng malalim na hininga ng tuluyan ng lumiit si Kayla sa kanyang paningin. Nakaupo siya sa kanyang sasakyan, nag-aabang na parang isang magnanakaw. He watched her as she ran away carrying Muse cage. Yun lang ang kaya niyang gawin, ang tanawin ang dalaga mula sa malayo dahil kahit galit siya, nagmamahal siya ng totoo. Kahit galit siya, hindi niya kayang insultuhin iyon at pagsalitaan ng masasakit. Mataas pa rin ang respeto niya kay Kayla sa kabila ng lahat dahil alam niya na deserving iyon sa respeto niya. Ngayon lang siya nainggit sa tanan ng kanyang buhay. Nainggit siya kay Bernard. Napakabait ng asawa noon at sana'y makahanap din siya ng isa pang Kayla pero hindi pa sa ngayon. Red badly needed so much time to heal and the process will never be easy. Yun ang kanyang nasisiguro dahil sobra siyang nasaktan sa kauna-unahang pagkakataon na siya ay umibig. Tamad na binuhay ng binata ang makina sa sasakyan. Pinaandar niya iyon pero hindi siya papasok. Uuwi siya sa bahay niya kung saan nandoon ang kanyang mga magulang at ang kanyang babuela. He owes his parents some explanation. He doesn't know but though he is 31, he feels this time that he needs a mother's care. He needs his mommy. Dumating siya sa bahay ay bagsak pa rin ang kanyang mga balikat. Sa pagpasok niya pa lang sa portiko ay nariyan na ang mommy niya. Nakasalubong sa kanya at umiyak na kaagad. "Mom!" Anya rito nang ibig niyang sabihin ay tumahan ito. Yumakap ito sa kanya, tinalikan siya sa pisngi. "Thank God you're here. Your dad told me. I've been receiving chats. Nagtatanong sila kung totoo ba ang issue sa'yo. Your dad confirmed it to me. Kumain ka na ba, anak?" Hila siya ni Helen sa upuan kaya doon siya sumalampak at pumikit. "Hindi ako gutom, mommy." "Diyos ko." Sambit nito na naupo sa kanyang tabi. "Don't feel remorse for me, mom. I'll be good. May bukas bang alak sa dad?" "Yan ba ang you'll be good? Hindi naman alak ang gagamot dyan sa nararamdaman mo, Red. Sino ba ang babaeng ito? Bakit kanya ginawang ganito?" May galit sa boss ng ina niya pero hindi niya naman ito kinontra. Somehow, his mother has a good heart and she will understand everything. Siya man ay inuunawa na lang din ang pangangailangan ni Kayla ng pera kaya nagawa siyang lilangin. Iniisip na lang niya na kahit paano naman ay minahal siya noon. Nakakalungkot lang dahil kailangan na nila magtapos. Wala nang silbi ang mga pagmamahal sa puso niya. He'll be jealous all the time thinking about Bernard and Kayla being together. Kaya pala, parang wala nang interes pa ang lalaki kay Annalyn at ang babaeng iyon malamang ang dumaldal ng tungkol sa kanya at kay Kayla. He looked at his hand. Naalala niya ang mga pagkakataon na hawak niya sa kamay niya ang kamay ng dalaga sa loob ng kainan. Nakatitig siya roon ngayon na parabang hawak pa rin niya ang maliliit noon na kamay. Hanggang sa dilaan niya ang labi at halos maluha siya sa harap ng ina. Red looked at his mother and didn't hide his tears, nearly escaping from his eyes. "You love her?" Anito sa kanya. "Will I move on, Mom?"
Parang bata na tanong niya. Ngumiti ito at tumango. Of course. Dadaan lang din yan. Pero hindi madali. You will need patience, time, understanding. Hindi mo naman ba siya sinaktan? Kahit na niloko ka niya, ayoko pa rin na manakit ka. Just turn your back and leave. Napangiti siya ng hilaw at sinandalang ulo sa sofa. Sana nga'y kaya niyang saktan si Kayla dahil hindi man lang iyon sumagi sa isip niya. Napakabait yun naman na magulang para lang manakit ako ng babae, mommy. I think I have to see Babuela. Tumayo siya at mabilis na iniwan ng ina niya. Naglakad siya papunta sa kwarto ng lola niya at doon na muna siya magpapalipas ng oras dahil ang totoo ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kayla will go to the office to see Berna. That was after she took a bath in her boarding house. Bugto pa ang mga mata niya dahil sa pag-iyak niya pero parang ayaw papigil ng mga luha niya sa pagpatak. Maya-maya ay mamumuo ang mga iyon tapos ay tutulo. Kinuha niya ang sunglass sa aparador at bitbit ang pusa. Iiwan niya na muna sa may-ari ng bahay sa may di kalayuan. Mabait naman ang kanyang landlady at hindi na iba ang turing sa kanya. Ayaw kasi niya na biglang magkasunog ay matustos si Mew sa loob ng walang kalaban-laban. Binuksan niya ang pintuan at ganoon na lang ang pagkagimbal niya nang mapagbuksan na naman niya si Bernard. She gasped and took a step back but he smirked. Kita mo to? Turo nito sa panga na pasapasaan. Dahil ito sa kabit mo. Bigla na lang siya nitong sinampal kaya halos tumilapon siya sa sahig nang mabitawan niya ang kulungan ng pusa. Bernard! Anya saka siya napahikbi. Ang kati mo rin at ang galing mong pumili. Sa lahat ng tao. Si Red pa? Lumayas ka! Napaiyak siya habang sa pisngi niya. May seremonyas ka pang nalalaman na 3 taon na walang galawan? Sa iba ka lang pala magpapagamit? Kung indemanda ko kayo? Para itong demonyo sa kanyang paningin. Nakatayo ito sa may pinto. Bugbog ng sobra ang mukha nito. Ang ipinagtataka niya ay paano nito nalaman at paano na ang kabaitan nito sa kanya noon ay nawala nang balikan nito ang iniwan na kayamanan. Napakasama ng ugali na lalaking ito. Maling-mali siya na nahulog siya sa panlilinlang nito sa kanya. Hindi ba at ganoon din si Red? Nalinlang sa kanya? Kayla cried with that thought. She was somehow a good person. She is not like Bernard. Ano pa bang gusto mo? Bumiyok na tanong niya. Iniwan mo na ako, di ba? Ano pa ba? Ang kapal-kapal na mukha mo na pagsalitaan ako. Habang ako pinagmukha mo tanga. Kaya ako nang gaga. Kandarapan na kumita ng pera para lang may pambayad sa investigador mahanap ka lang. She sobbed and cried her heart out. Gusto na niyang mamatay. Siya na nga ang nagbenta ng sarili, siya pa ang nasasaktan at siya pa ang nagmumukhang masamang tao. Ano pa ibinayad mo? You also spread your thighs? Napaawang ang labi niya sa lumabas sa bibig nitong salita. Hindi siya nakahuma sa pambabastos nito sa kanya. Salamat na rin sa ginawa mo. Ngumisi ito. Ngayon, talo na ng labas ng mayabang na lalaking iyon. Ikaw umayabang! Sigaw niya rito kaya nagalit ito ulit at saka siya tinangkang lapitan pero biglang pumasok ang Ate Rose niya na may dalang plastic na mga pagkain. Bernard! Sigaw na Rose, saka na pumadali na lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo sa asawa mo? Asawa may as. Andito kaya napatanga din si Rose. Subukan mo, Kayla. Mapapahiya sa buong mundo ang kabit mo. Damay ang pangalan mo. You provoke me. You will feel like you are being fooled. Gago ka? Ikaw na nga nang iwan. Ikaw pang may ganang umasta dito na hari. Lumayas ka kung hindi, papupulis kita. At ano naman ipambabayad niyo sa demanda? Mga patay gutom naman kayo. Kayang-kaya kong baliktarin ang batas kung kayo lang din ang kalaban ko. Ayusin mo, Kayla ha? Ayusin mo. Banda pa noon sa kamayabang na sinipa ang stool. Tumalsik iyon at saka lumabas si Bernard. Agad siyang itinayo ng Ate Rose niya. Diyos ko, anong ginawa niya sa'yo? Napaiyak ito kaya yumakap siya sa atin niya. Umagulhol siyang muli kaya hinaplos nito ang likod niya. Alam na ni Red ate. Tapos na usapan namin. Wala na siya. Nag-away sila ni Bernard dahil sa akin. Ang sama-sama ko ate. Ang sama-sama akong babae. Wala akong kwenta.
Pinahid na Rose sa mukha niya at pilit inayos sa magulo niyang buhok. Ibebenta ko ulit ang sarili ko. Magpapaanal ako. Desperada na sagot niya. Tumigil ka nga. Mag-isip ka ng maayos. Kahit naman may anal na kayo, tingin mo titigilan ka ng Diablo na yun? Diyos ko, hindi ko akalain na ganoon siya. Bakit bigla siya nagbago? Nangihinang tanong na Rose sa sarili o sa kanya. Natutop nito ang noo. Malamang yun talaga ang kulay niya. Hindi siya nagbago. Lumitaw lang ang pagkahambog niya dahil mapera na siya. Mag-resign ka na. Umuwi ka na dun sa atin. Hindi ka pababayaan doon ni nanay. Ako na muna magsusuporta sa iyo kung wala kang makuha ng trabaho. Kapag nandito ka, guguluhin ka lang ng asawa mong aso. Doon, hindi ka mapapano. Kahit itak, ilalaban ka ng kamag-anak natin. Hindi natin siya kaya. Wala tayong ilalaban sa kanya. Ang pwede lang sa kanyang bumangga ay tulad lang din niya. Ang estado sa buhay. Mahirap lang tayo, Kayla, pero kung sasaktan ka niya, lumaban ka. Tumango siya nang yakapin siya nitong muli. May mga ahensya naman siyang pwede lapitan sa gobyerno para sa libreng abogado. Kaya lang sa uri ni Bernard, hindi iyon patatalo. Baka magsawa lang ang abogado sa Public Attorney's Office kapag nakipaglaban siya. Isa pa, makakaladkad pa niya si Red sa problema. Baka isang bulat ni Bernard ang tungkol sa pagiging kabit noon. Nakakahiya ng sobra sa mga ito. Mahirap na nga siya, wala pa silang delikadesa. Mag-asikaso ka na. Mag-resign ka na. Urgent resignation ang gawin mo at kukuha na kita ng ticket papauwi sa Camarines Sur. Tumango siyang muli. Wala na siyang maisip na matino. Na hindi na nga siya makapag-isip kaya hayaan na muna niya ang ate Rose niya na siyang magdesisyon para sa kanya. She has no courage to stand for herself and decide for her own good because no matter where she looks, there's no good in any corner. Her life is so miserable. She messed up a billionaire. She ruined him. Kahit nabihasa si Red sa pagbili ng babae, alam niyang siya lang ang babae noon sa loob ng 3 linggo. Kaya sobra siyang nasasaktan sa lahat. Hindi para sa sarili niya kung hindi para sa binata na nasa puso niya. Ngayon niya totoong nakikita ang pagkakaiba ng bawat kulay ng tao. Red was mad for sure because she fooled him, but he never spoke anything against her. Ramdam niya ang tindi ng respeto noon sa kanya kaya kailangan din niya irespeto ang kanyang sarili. No, Bernard must disrespect her. She will fight. Pupunta ako sa pulis. Anya, bago ako mag-resign, pupunta ako sa pulis at i-report kung ginawa niyang ito sa akin para sa ganoon. Kapag may maayos na akong ipon ay lalaban ako sa kasuhan para sa kalayaan ko. Matatag na sabi niya sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman. Tumangon si Rose at ngumiti sa kanya kahit paano. Laban lang. Napahikbi siya. Ngayon niya dapat na ilabas ang tatag niya. Iniwan nga siya sa simbahan ay nagpakatatag siya. Ngayon pa ba siya susuko? Pero ano man ang mangyari, manatili man siyang nakatali kay Bernard, hindi na ulit niya ibebenta ang kanyang sarili. Si Red lang ang kaisa-isang lalaki na gusto niyang magmay-ari sa kanya, wala nang iba pa. Doon lang niya maibabangon ang kanyang sariling dignidad bilang isang babae sa pagpapatunay na siya ay malinis pa rin at marangal. Kaya mo mag-resign? Mahal mo siya, nakikita ko. Muli siyang napaiyak. Tumango siya dahil ayaw niyang itanggi ang totoong nararamdaman para kay Red. It was wrong but she's going to keep it in her heart. Red deserves her love more than anybody else. Ang napakaikling panahon na sila ay nagkasama, nakuha noon ang lahat ng kalooban at pagmamahal niya dahil sa kabutihan noon sa kanya. Siguro'y pagkakataon na rin na itama niya ang sarili at ang mga maling nagawa para sa isang taong hindi naman dapat paglaanan ng pagpapahalaga. Dapat mas minahal niya ang kanyang sarili kaysa kay Bernard. Hindi dapat siya nagpakababa para lang sa isang lalaki. But if she didn't do that, there would be no Red. Hindi sana niya nakilala ang isang napakabuting tao. She regrets yet no regrets at all. Tama si Red. Sa bawat pagkakataon may natututunan ang tao sa buhay. Sa kanya ay mas pahalagahan ang sarili kaysa sa anumang bagay. Hindi iyon pagiging makasarili. Bahala na sa kanya ang Diyos. Nadapa siya pero ngayon ay matututo siyang bumangon. Doon na lang muna siya magtsatsaga sa probinsya. Pwede naman siya magtrabaho sa Naga City malayo kay Bernard at kay Red.
Kayla is facing her head, Patricia. Nasa kamay nito ang kanyang resignation letter na alam niyang iaakyat nito kay Red. Binabasa iyon ng babae. This is an urgent registration letter. Miss Enriquez, nakalagay mo rito ay may asikasuhin ka at matagal ka bago makakabalik? Saan? Umisi ito at parang kampante na tumingin sa kanya. Confidential, ma'am. Mabiyahin na po ako ngayon. Okay, kung yan ang desisyon mo. Mahirap ka naman pigilan. I don't know your personal life and problems. Anito sa kawalang paligoy-ligoy na pinarmahan iyon. Napaawa ang kanyang bibig. Hindi niyo na po iaakyat sa CEO? Nope. Iling nito. Red had given mo all the authority to decide as long as it's under my supervision. In your case, under kita kaya ako nang bahala. Besides, marami naman pwedeng pumalit sa trabaho mo. Good luck! Napilitan siyang tumango sa kangumiti. Nandito na pala ang lahat ng otoridad. Bakit nga ba naman siya magtataka? Malamang isip Patricia ang babaeng sinasabi ni Red na bago. Ayaw lang na sabihin sa kanya. Tumalikod siya at mabigat ang mga paa na naglakad papunta sa pintuan. You have your email here, right? Pahabol ni Patricia sa kanya. Opo. We'll send the COE to your account perhaps tomorrow or after a couple of days. Kailangan mo yun kung mag-a-apply ka ng trabaho. Sayang naman ang pagiging janitress mo dito ng ilang taon kung wala kang COE. And about the 13-month pay, you'll receive it after 15 days. Sayang yun. Pantawid gutom din. Salamat po. Sagot niya kahit na para siyang naiinsulto sa mga salita nito. Naluluha siya ng patuloy na naglakad. Lahat na lang ng tao ay hinahamak siya dahil mababa siya. Tuluyan siya lumabas at dumiretso sa assigned floor building ni Berna. Magpapaalam na siya sa best friend niya. Wala pa itong alam sa nangyari kahit na magka-chat naman sila. Para siyang saraulo na paulit-ulit na nagbabasa ng mga text messages nila ni Red. She was waiting for him to text her again, but it was so impossible. She was waiting for the impossible. Ang pakiramdam niya ngayon ay tulad ng pakiramdam niya nang mawala si Bernard. Para siyang patay na buhay. Tumapat siya sa banyo ng 4th floor. Eksakto na lumabas si Berna mula doon. Nagpapahid ng noo gamit ang face towel. Kayla! Malakas na bulalas dito na makita siya at agad siyang niyakap. Ano nangyari sa'yo? Diyos ko, bakit parang kang namamaalam sa mga chat mo? May nangyari ba? Hello? Yun ang tinig na umera sa speakers kaya agad silang napatingala ni Berna. Am I live? Parang boss iyo na impactang sa Annalyn Extraves. Sa landi ng boses, wala nang ang iba. I have an announcement. Nandito pa si Kayla Enriquez? O mas dapat na sabihin na Kayla de la Vega? Napalunok siya ng laway. Nakakahiya lang naman ang ginawa niya as a janitress here. Napakataas ng ambisyon niya to flirt with the president. Heal! Berna looked at her and she just did the same to her friend. Girl, you're so dirty. You were married to Bernard de la Vega, yet you made the president your other man? Such a stupid woman. Ano ka, barbecue stick? Tuhog-tuhog? Pumalakhak iyon kaya mabilis siyang hinila ng kaibigan niya. Ano to? Diyos ko naman. Iyaan mo na sila. Matamlay na sabi niya rito. Nag-resign na ako, Berna, at nandito ako para magpaalam sa'yo. Uwi na ako sa Kamsur. Doon na ako kasi ayoko na rito. Ginugulo ko ni Bernard at kanina sinaktan niya ako dahil sa nalaman niya. Gago siya. Di pwede yun. Siya itong may kasalanan ng lahat. Bakit hindi ka magsabi kay sir? Para ano? Naluluhan niyang tanong. Para mas gawing miserable ang buhay niya at malalimin ang pagkakadawit niya rito. Ako wala akong iniingatan na pangalan. Siya, mukha siya ng bilyong halaga ng kumpanya. Siya ang tagapagmana ni Lander Fuentes. Ako? Wala ako, Berna. Anya habang patuloy naman si Ann sa ere, naninira. May masasakit pa ba sa paghiwalay nila na Red? Wala na, kaya kahit na anong marinig niya, wala na siguro siyang pakialam pa. Ito na lang magagawa ko para sa kanya. Ang tuluyan siyang palayain sa gulo ng buhay ko kahit na nadawit siya. Huli man, maitama ko pa rin yung dapat sa kanya kasi sobrang bait niya. Her tears fell. At dahil mahal mo siya, dugtong ni Berna sa kanya kaya hindi siya umimik. Doon siya pinaka-guilty.
Tawagan mo ako parati at i-update ha. Huwag mo akong kakalimutan na. Naiiyak din ang sabi nito sa kanya. Dadalawin kita kapag nakapag-ipon ako. Maglilib ako. Kapag yumaman ako, tutulungan kita. Sa gago na si Bernard. Niyakap siya ni Berna ng mahigpit kaya niyakap din niya ito ng sobrang higpit. Alis na ako. Iniintay ako ni Ate Rose sa terminal papauwi sa sur. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang sobra sa loob noon. Nandoon ang pera na sobra sa ibinayad niya kay Ricky. Malaki pa iyon. Nasa 50,000 pa iyon. 5,000 lang ang kinuha niya para makauwi at 5,000 ang iniwan niya kay Rose. May 45,000 pang naiwan at yun ang kanyang ibabalik. Pakibigay mo ito kay Red. Kung hindi kay Sir Melon na lang ha. Pera ito. Kailangan mo ito. Bakit mo susuli? Kasi hindi ko kaya na gamitin pa, Berna. Mahal ko siya. Bayad yan sa akin. Ano pang pagagamitan ko? Lumitaw na ang taong hinahanap ko. Magtatrabaho na lang ako. Kaya ko. Maniwala ka sa akin. Anya rito, saka naman tumango ito. Niyakap siya nitong muli matapos nakunin ang sobre na iniaabot niya. Mag-iingat ka. Anito na hindi na matigil ang pag-iyak pero tinatagan niya ang pagtalikod sa kaibigan at paglalakad ng mabilis papaalis. Kapag hindi niya binilisan, baka magbago pang biglang isip niya at hindi siya makaalis. Sayang, akala pa naman niya magbe-birthday siya na kasama si Red at si Berna. Hindi pala. That's just 2 months from now. Ngayon pa lang ay nalulungkot na siya ng sobra pero sadyang ganoon ang buhay. Kailangan niya magpatuloy at hindi dito natatapos ang lahat. Umaba siyang muli at malalaki ang paghakbang papunta sa exit dahil natanong niya si Dennis. Ano pa kaya ang ginagawa ng lalaki sa kumpanya? Baka kukuha iyon ng Certificate of Employment. Mabilis siya lumapit sa pintuan na itinulak naman ng gwardya pero ganoon na lang ang pagkaparalisa niya na makita niya si Red. Nakahalikan si Patricia. Parang sinaksak ang puso niya at gusto niyang humagulhol pero mas pinili niyang takbuhin ang labas ng parking habang hindi pa siya nakikita ng mga ito. Iyon ang kanyang tamang gawin. Lumayo at wag nang lumingon pabalik. Umiiyak na sumakay si Kayla sa taxi. Sapo niya ang dibdib na napahikbi. Terminal, papuntang Kamsul. Halos hindi niya mausal iyon sa sobrang selos na nararamdaman niya. Bicol? Tanong naman ng driver. Opo. Anyang pilit na pinipigil ang paghikbi pero hindi niya makontrol. Hinayaan na lang muna niya ang sarili tapos maya-maya itumigil na rin naman ang kuhos sa mga luha niya. Habang paulit-ulit sa kanyang isip ang kanyang nakita. Kumpirmado niya na si Patricia nga ang bagong babae ni Red na ipinalit sa kanya. Nakahawak pa yun sa mukha ng babae habang naghahalikan ng dalawa. It hurt her so badly. Uminit na muli ang mata ng dalaga pero natanaw na niya ang terminal kaya isinukbit na niya ang bag sa braso. Iniabot niya lang ang bayad at lumakad na siya papunta sa kung saan ang bus. Nandoon ang Ate Rose niya naghihintay sa kanya. Papaalis na raw. 15 minutos na lang. Sumakay ka na at tawagan mo ako agad ha kapag nandoon ka na. Bili nito. Bitbit ang kanyang bag at si Muse. Tahimik siyang sumunod sa pinsan. Kinuha ng konduktor ang bag niya at dinala sa bakanteng upuan sa may bandang gitna ng sakyan. Nagyakap sila ni Rose at tinaplo siya nito sa ulo. Magdasal ka. Lagi naman ate. Salamat. Mag-iingat ka dito. Sagot niya sa nakatatandang pinsan. Ikaw din. Bye-bye. Bye-bye. Mahinang sagot niya rito at saka naman ito tumalikod para bumaba na. Tinignan pa siya nito ulit bago tuluyang bumaba. Naghintay pa ng konti si Rose hanggang sa umandar na ang bus, papaalis. Kumaway siya sa ate niya at ganoon din iyon sa kanya. Masakit sa loob niya ang pag-alis pero ito na ang kanyang desisyon. Palagay niya ay dito siya dinala ng Diyos, kaya tatanggapin na lang niya at parating hihingi ng paggabay. Kayla accepted a handshake being offered to her by the manager, Vince Andaya. Nasa harap siya na lalaki. Nakaupo habang ito ay nasa swivel chair nito. Nag-apply siya sa SM bilang isang sales lady sa isang mamahali na clothes line na sinusuot ng mga politiko sa kanilang lugar. Ang isang button-down shirt ay nagkakahalaga ng 4,000. Today is her interview and she just got hired.
This was a month after she got home from Manila to Camarines Sur. Nasa Naga City siya dahil naghahanap na siya ng trabaho. Ayaw na niya magmukmuk sa bahay. Galit na galit ang kanyang mga kamag-anak kay Bernard at sa oras daw na magpakita iyon, tatagpasin daw in sa leeg ng kanyang tiyo Ernesto. Malalayong kamag-anak na lang ang meron sila pero naman ay hindi matatawaran ang relasyon nila sa bawat isa. Lalo na siya na ulilang lumbos kung tutuusin. Her family is protecting her especially now that they know the story about Bernard. Iba ang mga ugali ng mga taga-Kamsur. Matatapang talaga ang mga taga rito at hindi umatras sa laban. Kaya sa oras na tumuntong si Bernard sa kanilang lugar, ewan na lang niya kung paano iyon. Vince smiled at her when her palm landed on his, but she just faked a smile and withdrew her hand as soon as possible. You're hired. Congrats. Pwede ka na magsimula bukas. Diyos ko, salamat po. Natutuwa siya dahil nakapasok siya. Noon wala siyang mahagilap na trabaho dito dahil undergrad siya. Nasasapawan siya ng mga may diploma at working experience. Siguro ay ang laking tulong ng Monteves sa pag-a-apply niya rito ngayon. My secretary will assist you to the properties office for your uniform. Magsabi ka lang ng size mo doon. You can have it. During Tuesdays and Thursdays, you will wear any color of denim pants, but will wear a polo shirt courtesy of the management. Pantalon lang ang iyo. Sa properties, dapat ang mag-explain sa'yo but since alam ko naman, ako na. Thank you, sir. Magilaw na sagot niya sa lalaking nakatitig sa kanya. Where have you been? Ngumisi ito kaya napakunot nung ang dalaga. Po? I mean, bakit ngayon ka lang nag-apply? Anito pa pero hindi niya pinansin ang patutsada nito sa kanya. Halatang-halata naman sa titig nito na para itong may gusto sa kanya. Mula pa lang sa pagpasok niya kanina. Noong na-interview siya sa Monteves, hindi ganitong approach ng manager sa kanya. Sa bagay, ang nag-interview sa kanya isang matandang lalaki. Hindi naman sa kanya magkakagusto ang isang kaedad ni Lander Fuentes. Galing po ako ng Manila. Patay mali siyang sagot niya lang. Kung maaari lang ay tanungin na niya ito kung saan ang properties dahil ayaw na niya ng mga ganitong usapan. Ayaw na niyang mapalapit sa kahit na sinong lalaki. She is trying to move on with her life and forget her past. Moving on from it doesn't mean looking for another man to comfort her. She will comfort herself. No, you're here. Makahulugan na sabi nito pero hindi siya umimik. Ang kawalan niya ng imik ay nagtulak sa lalaki na tapusin ang interview. So, pwede ka na lumabas. I'll see you around, Kayla. Thank you, sir. She politely replied and turned her back. Lumabas siya doon at sa pinto pa lang ay hinarap na siya ng secretary ni Vince. Mom, sa properties na daw po tayo kasama itong ibang hired. Ani ng babae kaya naman tahimik siyang sumama sa mga iyon. Ibang-iba na siya ngayon. Dati napakamasayahin niya sa gitna ng problema. Ngayon ni makangiti ay ang hirap niya nang gawin. Laking Kamsur siya pero parang pakiramdam niya ay hindi siya sanay sa Naga. Wala dito ang kanyang ate Rose at si Berna kaya parang kulang ang buhay niya. Malayo din naman siya sa kanyang tiya Mining pero 2 beses na siyang dinalaw. Nakikita na siya ngayon sa kanyang tiyahin na pinsan na lang naman ang kanyang mama at ni Mining. Balo na ang babae at may mga apo na pinag-aaral. Sila lang ang magkakasama dahil nasa Hong Kong na ang anak ni Hilda, isang domestic helper. Sa nakalipas na mga araw ay iniwasan ni Kayla na magtanong kay Berna ng tungkol kay Red. Kasi ang sabi noon ay parati iyong wala sa kumpanya. Lumipad daw iyon papuntang Australia ng mismong araw na umalis din siya. Ang chismis daw ay magkasama ang dalawa ng bagong head utility. Since then, she never asked anymore. Di na siya doon nagtataka pa. 4 na linggo na rin naman ang nagdaan at wala na ni kamusta man sa kanya, si Red. Tinanggap na niya ang lahat dahil yun din naman ang gusto niya. Namumuhay na iyon ng malayo sa gulo na dala niya. Si Bernard man ay hindi siya matutuntun. Tahimik siya, wala nang gugulo sa kanya. Naka-blocklist na ang lalaki sa kanya at wala siyang pakialam kung magalit iyon. Dumating sa Kayla sa bahay bitbit ang kanyang mga uniform. Nagmano siya sa kanyang tiya Hilda. Kumusta? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Heard na po ako, tiya. Bukas na po ako mag-uumpisa. Salamat naman para hindi ka mabaruyong dito. Opo, tiya. Magpapahinga lang po ako. Magluluto na ako maya-maya. Aniya na naupo at tinampot ang pamaypay.
Nakatingin lang sa kanya si Hilda kaya ngumiti siya sa tiyahin. Kayla, hindi naman sa nakikialam ako pero buo na ba ang desisyon mo na magtago na lang dito? Hindi ba at para magiging malungkot ang buhay mo kapag ganoon? Para kang kriminal na may kasalanan kahit na ikaw naman ang naloko. Pangaral sa kanya ni Hilda. Naupo ito sa sofa at pinakamasdan siya. Napakaganda mong bata, matalino at napakabait. Mula nang dumating ka dito napansin ko lagi ka malungkot. Isang buwan ka na rito pero walang nagbago. Nag-usap kami ni Mining kanina. Naawa din siya sa'yo ng sobra. Lumapit kaya tayo sa libreng abogado. Ilaban mo ang karapatan mo bilang babae, Kayla. Lalo na't walang kwentang asawa mo.